isa pwede mag ah, contribute. Ano yung napag-aralan natin sa Ephesus? Yung sabihin nyo na lang highlights. Ano yung leksyon sa Ephesus, Smyrna, Pergamo? Sige. Hanggang Thyatira pala. Sana naituro nyo sa iba para hindi nyo malimutan. Kapanahunan Dalagan. Opo, sa bawat kapanahunan po, nandun po yung paglakad ni Kristo. Tapos meron po siyang mga acknowledge sa mga mananampalataya, pero may paalala din po siya, saka may pagalit din siya. Tapos nandun din po yung reward sa bawat kapanahunan. Okay, general yan, no? O, Ephesus, ano yung leksyon, ano yung mensahe sa Ephesus? Kasi merong commendation, ano sa Tagalog commendation? Papuri. Meron ding rebuke. Ang rebuke, pinapagalitan. Saway, no? So, ano yung maalala nyong commendation? Ano yung maalala nyong saway? Sige. Iniwan nila kasi yung iba una nilang pag-ibig. Kaya ni-rebuke sila. Okay, Ephesus yan, ha? Yung unang pag-ibig, ano yung unang pag-ibig? Para makuha yung summary. Sana para may pakinabang ang mensahe na to, sulat sa atin, sa inyo, sa church. Po sila Kailangan nyo i-share yan. Itubi nyo yan. I-share nyo sa handaog yan. Okay? I-vlog nyo Pero yan. kasi O sige, ano yung unang pag-ibig nila? Mabilis lang. Kaya nga sa traditional na pagkaunawa nila, Bilisan natin kasi pagiging born again nila. Brother Francis, yung hard work po nila sa kayong pagtsatsaga po nila. Maikalat yung mensahe during that time. Sige. Ano yung tawag ko doon sa pagpapagal nila? Bigyan ko kayong clue. Pinatunayan nila kung totoo yan o hindi. Verse CJ, mabilis lang yan. Zek. Yung Berean po. Berean, tama. Okay. Yan ang Epeso. Pero, nung iniwan nila yung una nilang pag-ibig, tumigil na sila sa pagkaberean. Pag titigil ka sa pagkaberean, ano nang nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo na? Magiging ano ka na? Lukewarm. Lukewarm. Tama, lukewarm. Pero may term sa Epeso, hindi pa binabanggit yung lukewarm eh. Ano yung tinawag sa Epeso? Galit po siya sa mga Nicolaitan. Hindi pa lukewarm ang tawag doon. Relax. Okay. Siyempre, relax, lukewarm yan. Pero yung Nicolaita, yan yung tinawag ni Kristo. So, ano ba tong Nicolaita? Hindi ka na tuloy-tuloy magsaliksik. Sabihin ko sa inyo isang katangian ng Nicolaita. Minimorize mo na, tama yan, mali yan. Nangyari yan sa mga churches ngayon. Dinidikta na lang, ito tama, ito mali. Okay. Nagre-review lang tayo. Okay. Lipat na tayo sa Smyrna. Tuloy-tuloy ba yung Nicolaita sa Smyrna? Tuloy-tuloy. Pero ano yung katangian sa Smyrna? Pinuri ni Jesus. Ano yung katangian sa Smyrna na meron ba siyang saway? Hindi sila, Brother Francis, hindi sila nahawaan ng pagiging ng doktrina ng Nicolaitan. At sinasabi ko sa inyo kung ano yung nakasanayan sa Ephesus, tuloy-tuloy sa Smyrna yan. Pero mayroong pinuri si Kristo sa kanila. Yung akala mo hindi nahawa, may pinuri kasi ni Kristo eh, pinuri ni Kristo. Ano yung pinuri? Ha? Hindi sila nahawaan. Parang leksyon din sa atin yan eh. Brother Francis. Yung suffering at Hindi paghihirap. mahawa. Bakit? Kami hindi mo naririnig. O yan ang pinuri ni Kristo. Yung term ni Dennis hindi nahawa, siguro dahil sa puri. Pero sabihin ko sa inyo, kung ano yung nakasanang, ang pinuri ni Kristo, yung pagtitiis nila, pagtsatsaga.
Doon sa Ephesus, meron din pagtitiis, pagtsatsaga eh. Pero iba yung pagtitiis, pagtsatsaga ng Smyrna. O kayo magsabi, ano yung pagkakaiba ng pagtitiis, pagtsatsaga sa Smyrna kumpara sa Epeso? Kayo magsabi. Anong klaseng hirap yun nasa Smyrna? Tandaan nyo, sabi ni Kristo, namatay ako, pero nabuhay ulit. Tapos yung paa niya parang tansong binuli sa apoy. Brother Francis, ang Ano pagtatsaga kaya ng yan? Smyrna, yung Anong panghawakan klaseng nila, yung pagtsatsaga, meron sila. paghirap sa Smyrna? Wow. Father, yung pagtsatsaga nila sa persecution sa kanila. Tama. Sa Ephesus, hindi yan persecution. Yung sinabi mo, Bardenis, ganun na rin siguro. So, lahat tayo Okay. mag-interact, no? So, mas matindi ang hirap sa Smyrna. Ito yung leksyon sa atin. Binigay nila yung buhay nila. Papatayin sila eh. Kinumpis ka yung mga ari-arian nila. Pinagpapatay yung pamilya nila. Sila pinagpapatay. Itakwil mo si Kristo. Ilagay niyo yung sarili niyo doon. Itong Smyrna, isipin niyo yung sarili niyo. Willing ba kayong lapain ng leon? Balatan ng buhay? Sunugin ng buhay? Kung ibibigay niyo yung buhay niyo kay Kristo? Tayo, ano yung leksyon sa atin? Parang tulad sa Ephesus. Yung pagtsatsaga bilang Berean, siyempre pag Berean ka, tatagos ka na sa LCMPTA, Progressive Ministry. Ang pagtsatsaga sa pagiging Berean, minsan, hindi pa natin ginagawa. Nadadaya tayo ng kaaway, busy ka muna nito, busy ka muna yan. Di ba, tinanong mo sa akin, paano kung nagdesisyon ako na hindi ko muna tutukan si Sepanaya sa EA, sa AdFriend, ganyan. Pagsubok yan, ang demonyo ngayon, dinadaya ka. Hindi by persecution. Pero, kung binigay mo yung buhay mo kay Kristo, napakababaw na yan. Yung naiinip lang laman natin eh. Inip lang ang kalaban natin. Hindi lang bata ang naiinip dahil nakakain na ng basura, no? Basuran sa libutan. Kahit magulang naiinip. Kahit magulang naiinip. So, kahit magulang ka, isipin mo, lola, lolo ka, na ibibigay ko ang buhay ko sa katulad sa Smyrna, di ang inip na to, chicken feed lang yan. Maliit lang yan. Yung inip sa laman, yung iba buhay na yung nakataya eh. Sana hindi kami silang bulkan, hindi kami malunod sa baha, ganyan. Gagawin natin lahat para maligtas dun. How much more naiinip ka lang, di ba? Smyrna yan, no? Abantay na tayo sa Pergamos. Siyempre, ang pangako niya ay crown of life. Punta tayo sa Pergamos. Ano nangyari sa Pergamos? Ano nangyari sa Nicolaitan Spirit? Ano nangyari sa Deeds of the Nicolaitans? Ano nangyari sa Pergamos? Sige, contribute kayo. Brother Francis, fully developed yung aral ng Nicolaitan. Amen. Naging aral siya. Naging doktrina siya. Dati, practice lang yan. Gawi lang yan. Halimbawa natin, samahan natin. Dati, tinatamad lang laman nyo. Pero mayroong pastor na naglabas ng doktrina. Sundin nyo yung puso nyo. Yan ang gusto ng Diyos. Kung ano yung gusto ng puso nyo, yan ang sundin nyo. Huwag yung aral ng taong yan. Huwag yung aral ng tao. Yan. So, naging doktrina. May humiwalay na. Naging doktrina talaga. Kasama na sa doktrina yan, huwag na makinig sa akin. Kaya hindi papasok dito sa room. So, naging aral na yung Nicolaita. Hindi na siya dating gawi lang. So,
Of course, maraming talata magagamit dyan. Di tayo matatapos kung ubusin natin yung mga talata. Na huwag ka makikinig sa iba, huwag mo kakamayan sila, huwag mo kakausapin sila, bla bla bla. Okay. Maliban magtanong kayo, paano kaya sasagutin yan? Ito, ang simple kong sagot ganito eh. Pag bata ka pa, baguhan ka pa, pwede mo gawin yan. Pero nakasulat din sa Biblia at maganda kayo na ebidensya. No? Patunayan mo. Hindi pwedeng nag-emosyon ka lang, nagdesisyon ka lang by emotion, dinikta lang sa'yo ng leader. Pwede ka sumunod sa dikta pag bata ka pa, baby ka pa. Pag lumago ka na, hindi ka na pwede habang buhay. Sunod lang sa dikta. Kailangan mo patunayan, ay hindi rin dahil gusto ng laman mo na ang masusunod. Kundi, kahit dinikta ng ibang tao, papatunayan mo tama yan o mali. Sa kanila kasi, hindi kami papadikta. Pero ang nasusunod naman, laman. Daya yan ha. Susundin nyo katotohanan. Pero kung ano yung dinikta ng iba, papatunayan nyo, totoo ba to hindi? Totoo ba yung bakanteng oras? Totoo ba yung training kailangan? Totoo ba yung tanong bulong? Mga ganyan-ganyan. Totoo ba pag wala yan, sa bar Dennis, madali lang patunayan, di ba? Totoo ba pag hindi ko tinutukan si Sepanaya, lalaki rin katulad sa ibang mga kapatid ko, mga kapatiran, mga tumigas na yung puso. Ang pinakamalapit na lang na interest, barkadahan, saka tugtugan. Yan yung panghuli sa kabataan ngayon, yung tugtog. Pero yung bere yan, kokonti. So yan kulang sa mga churches ngayon. Sa Pergamos, naging doktrina. At sa Pergamos, nagsimula yung sa kapanahon ng Pergamos, nagsimula yung mga Katoliko. Okay, hindi ko na babalikan ng history. Chatera na tayo. Sa panahon ng Church Ages, anong tawag sa madilim na panahon na yan? Sa history, Dark Ages. So, kaya madilim, Dark Ages. Tinawag ng history na Dark Ages, ang batayan nila hindi yung mensahe ng Diyos o yung Katoliko. Ang batayan nila, science and technology. Parang bumabaw yung science and technology nila. Nagkaroon nga ng aral na ang mundo ay plato Hindi globo. No? Hindi globo, plato. Okay. So, dito tayo sa Chatera. Tinalakay natin to last week. Ano ang highlight nangyari sa Chatera? Nagsimula na sa Pergamo yung Nicolaitan na doktrina o aral. Anong nangyari sa Chatera? Siyempre may Nicolaitan na dyan. Hindi na Berean. Ano na yung pumasok? Ano yung nangyari sa iglesia? Dominate na. Ha? Dominate. Oh. So, maliban magkwento kayo sa lokal, nagmamadali ako, hindi ko na ma-focus yung lokal, pero may nangyaring ganyan sa lokal, magsaliksik sa lokal. Sinasummarize natin yung kapanahunan. Sa Chatera, naging Dark Ages sa kapanahunan. At nagkaroon ng maraming maling aral. Ano yung tawag pala ni Kristo doon sa spiritual na pagkain dyan? Anong pagkain? Madalas kong banggitin sa inyo yan Ano yung pinapakain nyo sa anak nyo spiritually? Ano yan? For the idols po. Pagkain para sa Diyos-Diyosan. It's sarili kong terminology. Ano yung terminology ko yung pagkain sa Diyos-Diyosan? Pinapakain nyo sa anak nyo. Kailangan detalye ko yan ng konti. Pero kayo muna sumagot. Anong tawag ko dyan? Basura. Okay. Sana mag-interact lahat Brother Celso, Brother Jose, JP David.
ni Kaniki Lisa. Tawag ko basura. Ipapaliwanag ko muna yung basura kasi baka yung iba hindi nila unawain. Ito yung basura. Ang basura range from harmful to neutral. Hindi mali ang term neutral. Harmful to mukhang neutral pero hindi yan neutral eh. Lansi kesa neutral ang tawag dyan. Yung merong parasite na kakabit sa'yo pero hindi ka naman pinapatay. Ano yung tawag dyan? Symbiote? Hindi. Yung parang parasite sa'yo pero hindi ka naman pinapatay. Nalimutan ko na yung tawag dyan. So, ibig sabihin, kahit yung harmful, yan yung mga drugs. Yung ano ba, autoimmune disease? Hindi. Yung kinakwento kong parasite, yung, kunwari may uod ka sa tiyan, di ka naman pinapatay. Di ba? Pero hindi niya kailangan ng tiyan. Hindi kailangan ng katawan mo yan. Nakikisakay lang. Meron kang kulog. What? Ano? Tama yung sinabi mo kanina, symbiont. Symbiote. Ano? Symbiote. Oh. Yan, parang ganun. Beneficial tas neutral or kaya harmful. Beneficial sa sarili niya, pero hindi beneficial sa'yo. Hindi, actually, ang salitang symbiote may benepisyo sa'yo eh. May term dyan na walang benepisyo sa'yo. Pero hindi ko lang alam yung term na yan. Parang parasite pa rin yung term na yan eh, parasite. Siguro right term, parasite, no? Ganito yun. Alam nyo yung sa pang-apat na parabola sa Matthew 13? Malaking punong kahoy, maraming dumapo na ibon. Pag wala yung ibon dun, hindi naman mamamatay yung punong kahoy. Pero pag nandun ng ibon, hindi rin agad namatay yung punong kahoy, medyo nabibigatan lang. So, meron tayong pinapakain sa anak natin. Ito yung pinupoint out kong basura rin ha. Basura rin ito. Yung libangan ng anak natin na akala mo okay lang dahil bata lang sila. Pero nakakain mo yung oras ng training nila. Nawawala lalo yung training. Basura yun. Kumbaga sa pambata, mga junk foods yun, junk foods. So merong foods na harmful, merong foods na hindi agad harmful, pero junk foods, walang sustansya. So, anong sustansya kung laro-laro lang bata, nag-games yung bata, nag-cartoon yung bata, Disney? Ang pinaka minimum na gastos mo, na damage mo sa bata, nasayang oras niya. Pero in reality, ang dagdag basura dyan, yung titigas ang puso niya. So, Bar Dennis, naalala mo sinabi ko sa'yo, pwedeng tumigas ang puso niya dahil iba yung ine-enjoy niya. So, check mo na yung anak mo, may iba na mga ine-enjoy. Kailangan natin ang tuloy-tuloy na reckoning para yung ibang ine-enjoy niya, malipat muna sa Word of God. Diba sabi ko, absuelto na lahat ng enjoyment sa mundo kung priority na yung Word of God. Oh, natitrain na sa EA na emergency abranda. Natitrain na sila sa sharing. Ang enjoyment nila, Word of God. No? Priority nila, Word of God. Ngayon, kung ang priority nila, pag-aaral lang, priority nila, maglaro. Tinitrain mo yung bata, maging makasarili. Tinitrain mo yung bata, magkaroon ng Diyos-Diyosan. So yung bata, pag hindi pa yan interesado sa Word of God, ang una niyang interes, panglaman. At buksan niyo yung mata niyo, makasarili yan. At yan ay Diyos-Diyosan. So huwag kayo mag-delay sa anak ninyo. Dito pa naman sa Stiatera, pinag-usapan yung bata. O hindi lang to PTA, pati sa church to eh. Paano kumain ng Diyos-Diyosan yung bata? Pagkain sa Diyos-Diyosan. E di hindi sustansya spiritual. Hindi masustansya spiritual. Pangalawa, doon tayo sa church. So hindi na tayo PTA, Progressive Ministry tayo. Paanong kinakain sa church Diyos-Diyosan?
O tanungin ko kayo, malalim na tanong to. Aktibo kayo sa church, nagtuturo kayo ng mga doktrina. Paano nyo napakain ng Diyos-Diyosan yung kongregasyon? Paano? Alisin na natin yung maling aral. Alisin na natin yung doktrina ng Nicolaita. Magiging deed siya eh. Paano mo siya napakain ng Diyos-Diyosan? Doktrina ka lang ng doktrina sa church. Zealous ka sa church. Mainit ka. Ano tong spiritual idolatry sa church? Paano mo bibigyan ng spiritual idolatry ang church? Sige. Brother Owa, sana makasagot ka. Sige, tuloy. Ano po, hindi po nakakapag-warning sa Dali. miyembro. Tama yan, pero anong klaseng warning? Nag-warning din yung ibang church eh. Marami ring ibang church nag-warning. Ano yung pinakamahalagang warning? Wala pong Sa reckoning PTA sa po. kapatiran. Talaga walang reckoning siya? Mga kapatiran po, iniisip po natin na okay po sila, hindi natin nakikita na pwedeng nasa ICU na po pala. Okay, generalized term pa yan kasi hindi mo nabanggit yung mahalagang term eh. So, Brother Francis, walang programa sa bawat pamilya na kailangan ipag... generalized term. Sabihin ko sa inyo, ang ibang church meron yan. May programa sila, may reckoning din sila. Kaya hindi nyo pa nababanggit yung pinakamahalagang term eh. Sister Ruth, anong term yung binanggit mo? Warning po dun sa PTA. Okay, yung salitang PTA ay malapit na. Malapit na. Pero ito yung tanong ko, ito yung hindi nasabi ni Dalagab Dennis yung Walang pakialaman sa mga sa nangihinang kapatiran. ay may pakialam din yung ibang church. Maring tayo wala, pero yung ibang church may pakialam. Okay. So, kasi akala mo lahat ganun. Hindi, tayo lang. Medyo talo sa kanila. Pero pwede tayo humabol, okay? So, sa PTA, Sister Ruth, kasi malapit ka na eh. Anong ginagawa ng PTA? Anong klaseng training ginagawa ng PTA? Yan ang sagot. Programa sa blank. Reckoning sa blank. Sa EA po. Continuation yan ng blank. Ano yan? Sa assignment po Reckoning, ng pamilya. programa sa blank. Ano? Kaya nga, tama yan. Assignment. May assignment din sila eh. Kahit nga may ibang church na kailangan may devotional time din yung pamilya eh. Ano lang yung kulang? Ano yung kulang? Barkadang ka-sharing. Tama yan, barkadang ka-sharing. Pero, minsan meron ding ka-sharing yung ibang church. Pero hindi na planado yan ah. Malapit-lapit lang yung sinabi mo. Ano yung purpose natin sa barkadang ka-sharing? Para ang anak ay maging, ano yung purpose natin sa EA, Emergency Abranda? Ano yung target natin dapat sa anak natin? Matured Berean. Yun, o sabihin ko sa inyo lahat, sulat nyo to, scribe nyo to, ituro nyo to sa lahat. Walang programa, walang reckoning ang ibang church maging matured Berean. So, hindi mo kailangan ibawal ang church maging Berean. Huwag mo lang turuan maging Berean. Natural na hindi magiging Berean. So, kinikwento ko mandala si Bar Jackson. No? Si Bar Jackson, turo lang ng doktrina yan. Ine-expect na niya Berean na yung tao. Pero may loyalty ang tao sa kanya, pero hindi matured Berean. Kasi hindi niya tinutukan. Mas maganda pa si Barbanam, hindi rin madalas magbanggit si Barbanam nung kailan patas ka, pakinggan mo yung kabila, etc. Pero at least nabanggit niya kahit konti. Pero dito sa progressive ministry,
sa tunay na bride ministry. Pag ministry yan, kailangan mo ng programa, kailangan mo ng reckoning, paano maging bereya ng miyembro mo, ang pamilya mo, yung anak mo. Pag ang anak mo, wala kang training maging bereyan, kamakain na ng basura yan. So, yung sinasabi ni Balaowa na barkadang ka-sharing, o ganyan lang kadali, o pwede niyo ba magawa na yung anak niyo dumami ang barkadang ka-sharing? Iiwan yan eh. Oh. So, sa tiyatera, kahit hindi mo sinasadya, pwede ka maging tiyatera. Mag-traditionalist ka lang. So, ito ay parang rebuke sa mga manggagawa na ayaw mag-train sa miyembro paano maging berean. Iba yung tinuro, binanggit mo lang yung salitang berean. Ginawa na ni Eleveren, ginawa na ni Amos yan. Ginawa rin na ibang tao yan. Iba yung talagang, iti-train mo sila paano maging berean. Natural sa tao, maging Nicolaita, parang hayop. Kaya itong tiyatira, maselan to kasi kahit na tama ang tinuturo mo pero hindi sila sanay maging berean. Pwedeng may spiritual idolatry sila. Diyan nahuhulog lahat ng churches. Hindi pa pinag-usapan kung tama ang tinuro o mali eh. Wala silang training. Pag walang training, magiging berean ba yan ng kusa? Kakaunti lang. Kakaunti lang. Pag hindi mo talaga binibigyan ng instruction, assignment, yan ang pagkakaiba ng pagiging pastor at evangelist teacher. Ang teacher turo lang, evangelist pakalat lang. Ang pastor nagre-record niyan. Nagre-record ng pastor, nagawa mo ba to? Nagawa mo ba to? Teaching them to observe whatsoever things I've taught. Ano? Sardis na tayo. Actually, sa Tagalog, naubos natin yung mga talata sa tiyatiran. I will give them the morning star. Napaliwanag ko ba yung morning star last time? Tumingin na kayo sa Bible ha, hindi na tayo nagpalit ng picture. Okay. Lahat kayo magbukas ng Bible na, tingnan nyo yung tiyatira. Sagutin nyo lang yung morning star. Binanggit ko yan last time. Alam ko sa Tagalog marami yung nasabi. Sa English lang kinapos ang oras. So, ano yung morning stars? Abot ninyo. Ano yung revelation sa morning star? Minamadali ko lang kasi sardis na tayo dapat eh. Di tuwing nagliliwanag, Oo nga. Matagal ko na yung tinuro eh. Kung sino nakaalala lang. Pero Menan, sana mag-share ka kasi tagal na to. Itong revelation na to, doon pa ako sa dati kong church. Kasama ko si Barlito. Pre-niche niya nung camp meeting. Revive sila. Pero mini-make sure mo na galing ba kay Francis yan? Kung galing kay Francis, eh, ano. Pero basta hindi galing kay Francis, okay yan. Tanggap namin. Okay. So itong Morning Star, nasa Binondo pa ako, ni-reveal na yan. At ginawan ko yun ng tracks. Sana may pakita yung tracks dito, no? Yung tracks, sana meron kayong JPEG copy. Yung new name, likod niya Morning Star. Kung kayang hanapin ni Yed, ang likuran nung tracks na new name, likod niya Morning Star. So pakita na lang kung kaya mo makita. Oh, hinihiling ko na lang, sumagot lang na hindi alam, Barmenan. Dito ba si Barmenan o wala? O si Simon yan? O Simon, ikaw muna representative kung di na siya ano rito. Pero sana ako sure ako narinig niya yan dati. Pero ikaw, Bar Simon, narinig mo na ba yung Morning Star? Morning Star? Ano yung kay Lucifer lang? Ayan no. Bar Dennis, kasabayan mo si Bar Menan, narinig mo na yung Morning Star? pero hindi ko maalala. Alala. Sana si Bar Jerry nandyan, no? Ay, nakita niya, no? Ito yung tracks. Tignan niyo yung, share screen. New Dealing. New name yan, eh. Yung New Dealing, New Authority.
Yung likuran ng trucks, Morning Star. Ay, ibig sabihin, buong trucks na yung new name? Wala nang Morning Star sa likuran niya. Dati kasi wala pang computer. O kaya walang Alam sariling ko computer. magkaiba ang So, mensahe mo sa Morningstar at saka doon sa new name. magkaiba nga. Kaso, dati, binak to back ko yan sa trucks. Pero ngayon kasi, iba na yung trucks. Baka hinabaan ko tong new name. So, yung baka yung Morning Star, hiniwalay ko yung trucks, no? So, baba mo, sa baba, tingnan ko kung Morning Star siya o new name. Baba mo sa baba. Sa last page. New name pa rin. Tama, new name. So, yung Morning Star, baka may hiwalay na trucks na. Tingnan mo na lang sa, mga trucks. Pwede natin lagay sa Sunday broadcast picture yung mga, yung mga trucks gawin natin JPEG o picture. Okay, hanapin mo na kung may Morning Star doon sa, sa files ng Progressive Revelation Ministry. Okay, si Jerry, alam niya dapat yan. O pwede ko ba tanungin kung nandyan si Bar Jerry? Barzek? Ami, Bernalan? Karating lang po ni Lolo. Sa Hindi biyahe. na nagsalta si Sek. Dapat may tanong bulong. Umalis na sa pwesto. Karating lang Okay po ba? ni Lolo. Nakutusan. Sister Dalag, narinig mo na yung Morning Star? Sagot ka lang na hindi mo na pa narinig. Kanina pa po. Nandyan yan po. Kanina pa po ako sumasagot, Nasa biyahe. Okay. Ano Kanina yung pa hindi ko po. naintindihan? Kasasakay lang, kaalis lang or what? O sige, ang narinig ko lang si Lolo, parang biyahe, ganyan eh. Okay. O, narinig ko na yung party niyan. Ha? Kararating, ano? Karating lang. Kararating. O sige, konti lang dito yung parang yung mga tinuro dati walang memory. Sister Lisa dapat narinig niya yan. So, hilingin ko yung mga datihan na dapat nakarinig niyan, sabihin lang di alam. Yung Morning Star pa ba, Trip, yung meron akong sinabi dyan about yung galing kay, ano yun, Brother, kabilang church, sino ba yung kabilang church, Carolina? Tinuro sa Carolina, Brother Joey. Meron pong tracks na galing rin po kayo, ayun, Pastor Roland. Meron sa Morning Siyempre, Star. track ko yun. Kasi po yun. Hindi, pastoral lang ang pinagawa ko. Dapat nga, tinuturo na yan, dapat tandaan nyo na yan eh. Masaklap sa church natin, nalilimutan natin na aral. Parang naging barkadahan na lang ang church, no? Kailan tuloy-tuloy ang tradisyon ng training, aralan 2B. Adventurous ang 2B. Pag hindi nyo na 2B yan, malilimutan nyo talaga yan. Si Pastorola na ang pinasulat ko, pinagawan ko. Father New name, Francis, tsaka meron Ha? akong truck ng Morningstar dito na computerized na. pwede mo tignan lang. Kung may Oo, kasi screenshot mo, bigay mo kay Ed. Ay, ito na oh. Nakita na ni Ed yung Morning Star. Iakyat mo sa taas, Sister Ed. Ito na yung tracks ng Morning Star. Ito yung, Oo, kasi siyempre, kinamay ni Pastor Rola. Ito. Word overcomer. Kaya nga, marami application. So nakikita niyo dito sa share screen to Morning Star. Yung mga number. Ayan po, ito kayo. So titignan niyo lang yung share screen. Ha? So sister, ang Morning Star ay angels. Ang Morning Star ay nagbibigay liwanag. The Morning Stars, Job 38, no? So pwede mo pakita yung verse. The morning stars sang together, and the sons of God shouted for joy. Ang morning stars ay sons of God. Angel na tao, angel na makalangit.
nagbibigay liwanag. Ano yung ginagawa ng angel? The angel that showed me these things, sabi ni John. So, kung ikaw ay angel ng Diyos, kung nagpinapakita mo sa ibang tao ang katotohanan. Daniel 12:1-2, they that bring others to righteousness. So, they shall shine as the stars in the firmament. They that Brother turn Francis, many sa to Daniel righteousness. 12:13, sabi doon, yung dress niya nagliliwanag dahil sa salita ng Diyos. 12:13? Hindi ko alam yung 13 ah. Chapter 12, verse 13. A dress should always shine because this is the word of God. Verse 13 yan, no? They shall shine. Basahin mo, sige. Hindi ko lang napansin. Basahin mo yung 13. A dress, Yung iba, a Tagalog. dress should always shine because this is the word of God. Yun yung nakalagay sa tracks mo. Tracks yun. Pero Daniel 12:13, wala ko Bukas ng naalala. Daniel lahat. No, yun lang nakalagay sa tracks. Sandali, bubuksan ko. So mga kapatid, pinakamababaw niyong gawin, buksan niyo yung Bible niyo. Daniel 12:13. They that, naalala ko na, Daniel 12:12. They that be wise shall the wicked shall not understand, but the wise shall understand. Baka may sinabi dyan, they shall shine as the firmament. Baka meron, no? Pero naalala ko lang yung verse 1 and 2. Wala daw. O 2, 3. Wala, sabi Dito dito. Oh. Why shall understand lang? Verse 13 kasi ito, 3. 3 yan, 3 yan. Hindi yan ano. Verse 2 or 3. Baka na-type lang dyan, Oh, 13. yun. Kasi nakalagay dito, 13. Ewan ko, baka nakamali error. Okay. Kailan buklatin nyo? And they that why shall shine the brightness of the permanent, and they that turn many They to that turn many to righteousness as the righteousness. star for even. Stars forever, okay. Oo. Sa Ah, Tagalog, at silang pantas ay sisilang na parang nagniningning sa langit. so pwede nyo i-edit tong tracks, tapos re-upload na lang sa files, pero lagyan mo pa rin saltang tracks. O e-tracks. Okay. So kasi baka 13 ang nakalagay. Check nyo na lang dyan, oh. Hindi yan 13 verse 3 yata yan. Kalagay kasi 13. 3 yan, 3. So, they that turn Oo, many mali lang pagkaka-type. O ito mga tanda ninyo to, paano nyo malaban, selyado kayo. Do you turn many to righteousness? How do you turn many to righteousness? Turuan nyo sila maging berean. O baka sabihin, puro ka berean. Unawaan nyo sila berean. Sinamarize ko na dyan. Yung ugaling Kristiyano, yung maging sincero kay Kristo, palita sa katotohanan, pagiging patas, walang bias. So yung turn many to righteousness, ite-train mo maging berean. Tuturuan mo paano maging berean. Hindi ka lang nagturo ng doktrina, spoon feeding. Yan ang alam ng iba eh. Turuan mo sila paano maging patas sa ibang tao. Siguro secretly masaya yung ibang pastor na yung miyembro nila ayaw makinig sa iba. O parang hindi obligado. Kayo inuobliga ko kung hindi kayo mag-EA1 makinig sa iba, hindi kayo magkukumpara, hindi nyo patutunayan, wala kayong selyo, you cannot turn many to righteousness. Kung magtuturo kayo, traditionalist lang kayo. Kailangan umabot kayo sa level na yan. Na kaya nyo dalhin yung tao sa pagkaberean. Siyempre, may ipapagawa ka. Tuturuan mo magbuklat ng Bible. Tuturuan mo makinig. Tuturuan mo mag-take note. Magkumpara. Yan, dyan tayo nabinbin eh. Dyan tayo nabansot. Dyan tayo na hijack. Hindi natuloy. Hindi natuloy yung training niyan. Naging parang level lang ni Jackson na ito yung tama, ito yung mali. Pati yung Sardis. Buksan na natin yung verse. Kung may picture pa nga. Maganda sana kung binasa nyo na in advance.
O, i-review ko muna kayo lahat. Kayo ba nag-aaral kung sa school, kung may exam? Kayo ba kung may inuwing trabaho, tinatrabaho nyo? Kayo ba kung kakain sa bahay, magluluto ba kayo? Or bibili ng pagkain? Di ba? Pinagandaan niya yan eh. Kayo ba naglalaba? Bakit ko sinasabi to? Kasi bakit hindi nyo binasa in advance? Ilang linggo na tayo? 4 na linggo. Lampas na tayo 4 na linggo, pang 5 linggo na tayo. Hindi nyo pa binabasa. Ilang minuto lang babasahin ng ang Sardis. Pinapabasa ko rin sa inyo yung book ni Barbanam eh. Huwag nyo gayan si Bar Dennis na saka na yung anak ko. O kayo, saka na yung sarili kong pagkabereyan. Maglaan kayo ng oras. PDT niyan, personal devotional time niyan. 5 linggo na tayo. O ngayon, basahin natin on the spot. Magbuklat kayo ng Bible nyo, at least man lang ngayon. Parang sa school, pinagbibigyan ng teacher, o buklatin mo ngayon. Pag di pa kayo nagbuklat ngayon, o kasama na rin, kailangan magsalita kayo ngayon, okay? So yan, pakibukas yung Sardis. Chapter 3 na yata yan, ha? Di pa. O chapter 2 pa yung Sardis. Po, 3:1. Chapter 3 na. Okay. O, Sister Dalaga, pagpapalain ka ng Panginoon. Yung iba, huwag kayo makahiya, okay? Sa Diablo yung makahiya. Labanan nyo yung Diablo. Ito na rin yung yung share screen. O, basa na. O, mag-volunteer. Yung mahal ang Panginoon, mag-volunteer. Siyempre, mauna siya na yan. Elso, Jose. And JP. unto the church Okay. in salvation right things set. Tagalog na yung basahin mo. O, sige, okay lang. Tagalog? Tuloy-tuloy mo lang. Kahit sige. Ayun na yung Tagalog, nasa share screen. Of God and the 7 star, I know thy words that thou hast named, but thou livest and art dead. O, Tagalog naman, Tagalog. Volunteer, bawat isa, magbigay. Zoe. Ezekiel, kaya na ba magbasa? O, Shelby. O, Zoe, kaya na magbasa. O, Nikki, kaya na magbasa. Nandiyan na ba si Nika? Huwag kayong mahiya, huwag kayong mapaagaw sa mga gawain bahay. Permenan, o kung di si Man, si Ann, Simon, Ruth. 3:1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay Naku, nito ay sinasabi Nawala yung signal. ito ng Diyos. Nawala yung nawala yung signal ni Dalaga. Yung mga gawa na ikaw ay may pangalang ikaw ay O, iba naman. ikaw ay patay. Okay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagat wala masumpungan sa iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paano yung iyong tinanggap. Mga kapatid, tatanungin ko kayo dito. May binanggit siyang 7 espiritu. May binanggit siyang 7 bituin. Okay, bago tayo pumunta dun sa iba pang parte. Tingin kayo sa Bible, parang activity to eh. Saan nyo mababasa sa chapter 1 yung 7 espiritu, 7 bituin? Saan nyo mababasa? Actually, yung 7 espiritu, hindi pa yung nakasulat. Actually, kasi chapter 1 yan. Sige, pakihanap yung verse. Yung 7. Basta may binanggit na 7 dyan. Pero yung 7 espiritu, alam ko yung verse, pero nalimutan ko Wala una. kasi Revelation verse Revelation verse 4, 1:4. Okay. 7 espiritu ang binanggit, di ba? 7 espiritu. Okay, kailangan natin, alam niyo ba itong 7 espiritu ay 7 kulog?
Pero spoken word na yan. Pero ang drawing ni Gan, 7 apoy. Siyempre, yung apoy ng Pentecostes, ano? O, tanungin ko lang kayo kasi ito'y hiwaga Hindi pa ito na-reveal sa 7 churches, pero marireveal to sa chapter 8, opening of the 7th seal. Ano tong 7 spirits? O kayo, sagot kayo. Ano tong 7 spirits? Kaya nga, binanggit yan sa Sardis Messenger po. Ha? Seven messenger. Seven Ano- messenger. Seven messenger. O, bago na human messenger ang tinutukoy mo, di ba? 7 star messengers. Pero bago yan naging star messengers. O, sino pa? Sabi ko 7 thunders before utter their voices. O, iba naman. Ano tong 7 angels? Yun. Saan nyo mababasa ang 7 angels? Revelation chapter 8 after the opening of the 7th seal. Ang opening pa ng 7th seal, makilala mo na yung spirito nasa likod niyan ay angels. At bago siya napunta sa tao, dumaan siya sa angel. Yung 10-7, actually angel na yan. Brother Francis, may tanong ako. Tatapusin ko lang Yung 10-7, stepping stone lang yung unawa na tao daw siya. Pero in reality, kung aabante ka, angel siya sa langit. Hindi taong lupa. Yan lang muna yung abot ng tao pansamantala kasi dumaan na yung revelation dyan. Kunwari, galing sa 7 church ages na 7 star messengers na tao. Pero ang hidden mystery, may angel sila. May angel sila. Bawat isa sa kanila may angel. So, hindi masyadong na-emphasize yan sa end time, no? Okay, progressive to. Sis Bardenis, tanong. Hello. Narinig ako? Narinig. Ang tanong ko dyan, kasi nabasa ko rin yan kay God, na is the 7 spirit of God, is the 7 angel, the 7 thunders, the 7 trumpet, also the 7 vials, are the 7 set of angel. Tama ba? 1 set, hindi 7 set. Kasi pag sinabi mo 7 set, 7. O mali lang ako ng 1 set. term. One set of 7 angels. 1 set. So tama ba sa unawa ni ganyan o may mas progresibo pa? Actually, nakatulong si Gan para mag-progresibo ko Bago ko nabasa kay Ganyan, wala, hang ako dyan. Kunwari, ang abot ni Elevera, 7 pangkat. Pwedeng maniwala pa ako dun. Pero nung pinaliwanag to ni Gan, nabuksan mo. Parang lumalabas kasi Brother Francis. Parang lumalabas kasi parang ganito. Iba yung set of 7 ng 7 spirit. Napuputol yung signal. Thunder, Pero trumpet and 7 vials. napuputol ba sa inyo? Hindi po Napuputol yung- maayos. Yes. Mga kapatid, napuputol ba si Dennis sa inyo? Hindi. Ako may problema. Maayos po pa rin. Okay, prepresyon ko ang sinasabi ni Dennis, iba-ibang 7. At yun ang unawa ng mga kasamahan ko nung nabuksan na to. Pero doon ako nabuksan Tingnan mo, before the throne of God, hindi yan 7. Isang 7 lang yan Sister Yed, punta ka sa Tribulation. Yung mag-iihip ng trumpeta ng pakakak. So, lipat mo sa Tribulation na, Sister Yed. Yung iihip ng pakakak, siya rin ang magbubuhos ng 7 vials. Tama. Yung iihip siya rin ng magbubuhos. Siya rin ang magta-thunders. Na yun. Ang thunder ngayon yung iwaga ng 7. Parang ito imagine nyo. Pinadrawing ko yata kami ng dati. Ang thunder nasa taas. Sa ibaba, sa church ages, mayroong seals. So, mayroong 7 church ages, may star, may 7 seals. Okay. Dito sa tribulation,
Meron pa rin 7 seals. Ano? May 7 trumpets, may 7 vials. So, hindi bukod yung thunder. Yung thunder nasa Brother taas. Francis, Yung kasi thunder sa ang nabasa ko- nag-activate dyan lahat. Hello. Hindi, kasi siya nabasa ko dun sa ano ni Gan na ang Seven Thunders ay isang specific na set of 7 na mga Diyos. ministro. May sabi pa nga dyan si Amos, sabi ni Amos, naniniwala nga na sa Seven Thunders ay isa sa dun eh. Another topic yan eh. Yung 7 thunders, 7 men. Pakita lang natin yung sinasabi ba Dennis ha. Yung ibig ko sabihin, Brother Francis, may unawa si Gan, Pakita mo may yung unawa si Gan, Brother 7 men. Francis, na iba yung Seven Thunders, nakabukod dyan. May unawa siyang ganyan dyan. Sige. Salamat sa report mo. Pareho si Gan, pareho si Amos, galing kay Jackson, 9-7 thunders, 7 men. So, kung nabasa mo kay Gan na yung 7 thunders, 7 angels, pakita mo na lang, no? Naalala ko kasi na turo nga niya 7 men. Pero, maaaring sa turo ni Gan, inanoint ng 7 angel na thunder, yung 7 men na thunder. Parang katulad natin, 7 star messengers, inanoint ng 7 angels. May ganyan din siyang paliwanag si Gan. Oo nga. Sige. Curious na lang kay Amos kung naniniwala din siya isang 7 angels lang or marami. Claim niya yan, isa sa 7 men ni Amos. Isa nga din siya sa 7 Thunders. Dun, yung mga tugon, meron ding nag-claim, isa sila dun eh. May picture pa Bali. kasi niyan, Brother Francis, dun sa sa scribe book niya na may mga 7 tao pero yung pinaka isang tao doon ay negro na may nakasulat na question mark. Oo nga. So, yung dati kong kasamahan kay Jackson, namimili na sila, isa ka sa mga thunder, isa ka sa mga thunder. Okay. Hindi na tayo magtatagal dyan ha. Balik tayo sa Sardis. Bakit kaya binanggit? Hindi, dito ka muna sa Church Ages, Istayet. Bago ka pumunta sa verse, no? Balik mo doon sa Church Ages. Bakit pala binanggit sa Sardis yung 7 ton? Hindi binanggit 7 thunders, 7 spirits. So pakita mo na yung 7 Church Ages. Istayet. O tanungin ko kayo, malalim na tanong to, sagot lang kayo hindi nyo alam. Bakit kaya binanggit ni Kristo ang 7 spirit before the throne of God? 7 stars. Siyempre messenger siya. Who hold in his right hand, no? Bakit binanggit ni Kristo yan dito sa Sardis? Sardis na tayo, ha? Yung lokal, hindi na natin napag-usapan yung lokal. Pero kung meron sa inyo nagtalitik, contribute nyo. Dito tayo sa Sardis. Brother Bakit Francis, yan? kasi binabanggit ni Kristo yan dahil hindi man niya inilarawan yung kanyang dyan, tag dito. Pero dyan dito sa verse na to, malalaman mo na yung minimension ni Kristo yung sarili niya eh. Kung i-analyze mo yan eh. Okay. Ito yung sagot. Ang tingin ko yung 7 spirit binanggit niya. Di ba binanggit niya sa Ephesus? Binanggit niya sa Ephesus sa he that hold the 7 stars in his right hand. Bakit binanggit ito sa Sardis? Restoration na. Yan ang dahilan. Ang panahon ng Sardis, yan yung panahon ng Protestant Reformation. Nakapanahonan yan. Yan yung sa lokal. O nintay ko yung saliksik ninyo sa lokal. So sana magsaliksik kayo kasi kayo rin ang may-ari ng broadcast. Okay. Pero review ko na sarili nyo kung tinatamad pa. Okay, walang oras, walang disorganized pa. Magpatulong kayo sa scheduling nyo. Ang Sardis, tignan nyo Sardis.
Yung gitna, yan ang Chatera. Zoom mo yung gitna, Sister Yed. Pero hindi sa taas ha. Hanggang baba. Yung Chatera, zoom mo. Yan. Columba, Chatera. Hindi na natin napag-usapan si Martin of course. Hindi na natin napag-usapan si Columba. Wala nang oras. Magpalikit na lang kayo. Pero yung sino yung kasunod ni Columba, si Luther. Ito, matatalakay natin to kasi Reformation to eh. Eh ano ba yung panahon ni Columba? Ano ba yung panahon ni Martin of course? Sa liksikin yun, basahin niya sa bentayan ng baban. Balik tayo sa ano. Akyat mo lang zoom. Hindi, zoom out lang konti. Itong Chatera, ito yung gitna. So, pagpunta mo sa Sardis, yan na yung kabilang kalahati ng 7 churches. Kabilang kalahati. Pero kung susundan ninyo sa ano, sa porsyento, 25% na lang yan. 3/4 of the time na to. 1500s na kasi yung kay Martin Luther. 3/4. O sige. Kailan magmadali tayo. Okay, balik na tayo sa verse. Balik na tayo sa verse. Kaya, binanggit ulit yung 7 bituin kasi may panibagong revival. Parang alam nyo ba, nagbereyan yan? Para makalabas si Luther dyan, kailangan niya maging bereyan. Nalalaman kong yung mga gawa na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Alam mo ang ibig sabihin ng salitang ito? Ginagamit ko rin sa ating church ko eh. Ano yung nangyari sa church natin pag hindi kayo kumilos, hindi kayo magmalasakit, hindi kayo magtanong? Anong mangyari? Anong kalagayan ng church natin? Sabihin nyo, huwag nyo ikahiya. Ba't mo papaalam sa ibang tao? Okay lang. Aminin natin kung may pagkukulang tayo para magising tayo. Ano yung tawag ko sa ating grupo? Lukewarm. Tama. Pero may kinalaman sa paghinga yun eh. Ikaw ay Patay. nabubuhay. Di ko pa tinawag na patay yung church natin. Di ko pa tinawag na patay. Pwede rin natin gamitin yung term na yun. Ano? Pero may ibang term ako eh. Malapit na mumatay eh. Nabubuhay ka sa Garden of Eden. Hindi ka. Ano ba yung tawag ko? Terminology ko to sa Tagalog. Ano ng ilusyon? Na- Malaki ng ilusyon. Malapit na mamatay, may dapat huminga. Kailangan ng ventilator. Ha? Malamig nga. Nanganganib. Walang pag-aalala, Brother Frank. Nasa ICU po. Nasa ICU. Tama yung ICU. Tama yan. Ano yung term Malamig ko? nga po. Malamig nga. Yun ang sagot. Naghihingalo. Pag nabasa nyo to sa Sardis, bakit mo tinatawag na naghihingalo? Protestant Reformation nga. Alam nyo ba, hindi lahat ng Protestant Reformation ay bereyan sila lahat? Maraming kumampi kay Luther, pero may sariling motibo yun. Gusto lang nila manira, magnakaw. Nagkaroon nga ng gyera eh. Sa panahon ng Protestant Reformation, may patayan, pinapatay rin nila yung Katoliko. May gyera talaga. Tapos nagalit nga si Luther kasi kahit yung mga simbahan ng Katoliko pinagnanakawan. Winawasak yung mga building, estatwa, etc. Tapos pinapagalitan ni Luther, sabi nung kasama ni Luther, huwag mo sila pag-aalitan, kakampi mo sila eh. Okay. Ibig sabihin, nag-aagaw buhay. Itong Sardis, ang definition ni Barbanam, escape once. You Anong need to kinalaman escape. ni Alexander the Great sa Sardisian Church Ages? Hindi ko alam bakit bumilanggit si Alexander the Great. Saan mo Maging nabasa si yun? Antiochus the Great, yung hari ng Pergamos. Bakit andito sa Lokal yung nasingit dito? lokal yung tinutukoy Lokal. mo. Pwede, mag-report ka sa lokal. Kasi, tagal ko nang hinihingi sa kapatid. Kahit ngayon kayo mag-google, pwede pa eh. Tagalog ang i-report mo ha. Kung English yung binabasa mo. Pwede kayo mag-report na lokal. Yung kinikwento mo, yung lokal ng Pergamo, parang tatag yata ni Antioco Epifanio.
Hindi naman binanggit si Antiochus eh. Ang Epifanio, ang pinabanggit niya, Antiochus the Great, yung king ng Pergamos. Si Antiochus Epiphanes ba yan? Hindi, anak niya yan. Hindi, depende. Meron kasing Antiochus the Fourth eh. Yung naging, ano. Pero yung Antiochus the Great, alam mo kasi, hindi agad Antiochus Epifanio yung general ni Alexander the Great. Ang general ni Alexander the Great, si Seleuco. So, dynasty pa niya si Antioco. Tapos anak-anak pa ni Antioco the Fourth, yung Epifanio. Epiphanes, Epiphany. Okay. So mag-report ka sa local ng Saudi para lang, ha? Ito bang si Leo X na naging Pope at saka si John Texel, ano ang kanilang naging papel sa buhay ni Martin Luther? Isa ba sila sa naging kakampi doon sa pag-post ng 95 thesis na ano? Hindi, sila yung binabakbakan ni Luther sa 95 thesis. Pakita nga ng picture ng 95 thesis, no? Kung makipakita mo sa Ed. Actually, may picture si Menan dyan eh. Pero kailangan i-categorize na para mabilis mo mahugot. Pero pwede ka mag-google na lang si Ed. Si Martin Luther, pinukpok yung 95 thesis sa Wittenberg, Church of Wittenberg. So, yung Pope, saka si Tetzel, binebenta nila yung indulhensya. Binebenta nila yung indulhensya. Magbigay pa kayo ng term. Simony. Ibig sabihin yan, babayaran mo lang yung church. Ayan, nagreklamo Paligtasan mo. o parang maakit ka mula sa purgatorio. Spark na yan ng Diyos kay Martin Luther na nalihis ng Katoliko, nalihis na. Marami nang lihis yan, pero yan ang spark. Yan ang spark na at yan ang Sardis. Bakit malapit na mamatay? May tunay na anak ng Diyos sa loob ng Pergamo, Thyatira. Kahit Dark Ages, may tunay na Kristiyano sa loob ng Katoliko. Pinapatay nga lang yung iba. Yung ibang di pinapatay, may struggle. Malapit na mamatay. Kaya itong Protestant Reformation. O parang katulad ninyo, ang tawag ko sa inyo, naghihingalo. Pero, mag-surrender lang kayo sa Panginoon na gagawin yung top priority siya. Ibig sabihin kung paano yung pagsisikap nyo sa lupa, ipapantay nyo sa pagsisikap nyo sa Diyos. At makikipag-coordinate na rin kayo. Siyempre, ang kulang niya, coordination. Konsulta, bere yan, no? Escape once din kayo. I-apply na natin Sardis sa inyo. Pwede ba kayo maka-escape sa Thyatira nyo? Kunwari, ma-escape ng anak ninyo yung pagkain sa Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, kumakain pa yung anak nyo. Si Yuri, kumakain pa. Wala pa kasing reckoning eh. Busy pa. O, kontrata na. Owa. Sister Balen. Sister Lisa. O, pag parang tinuring nyo, nasa ospital talaga. Talagang nasa gasaan. Kailangan takbo sa ospital. Meeting na agad kayo. Emergency. Hindi yan mababaw na bagay. Hindi yan paliwalang bagay. Urgent na bagay. Urgent na parang nasusunog ang bahay. Pwede kayo mag-escape sa paghihingalo. Pwede kayo mag-escape sa malapit ng mamatay. Kung pwede pa kayo mabuhay. Pwede pa kayo mag-resurrect. Pwede kayo maging tulad ni Martin Luther. Siyempre, nakikita ni Martin Luther yung pera sa binebenta ng Katoliko yung kaligtasan, no? Yung kaluluwa ng tao. Ang tingnan nyo naman ngayon, yung application sa inyo, yung PTA nyo at progressive ministry nyo. Sir Francis, may tanong ako. Bigla kayo makipag-coordinate, tutulong kayo. Yan. Parang nangako kayo, tutulong na po. O sige, tanong Bar Dennis. Ang tanong ko, di ba ang mensahe ni Martin Luther that time, the just shall live by faith.
Ang tanong ko rito, ano ang progressive message niyan sa time natin? Revelated faith. Ibig sabihin, berean yan eh. The just shall live by faith. Nabubuhay ka sa pananampalataya. Siyempre, spoken word na natin to, no? Yung revelated faith. Yun yung pagkaberean. Kasi lahat naman may faith, di ba? Kahit nga yung traditionalist, may faith eh. Kahit nga yung mas, hindi na napapansin, mas priority nila yung lupa kaysa spiritual. May faith din yan. Ligtas na ako, mararapture ako, di ko kailangan, naniniwala ako sa, masunod lang yung puso ng magulang sa Diyos na yan. Hindi kailangan aral ng tao, kuno, ganyan-ganyan. May faith din sila. Doon sa sinabi nung detract. May faith din sila sinabi ng pastor nila. Ligtas na kayo, wala na kayong kailangan problemahin. Faith din yan. Yung mga against sa message natin, may faith din yan. Ano ba yung revelated faith? The just shall live by faith. Patunayan mo. Si Luther, kaya niya patunayan. Hindi kailangan ng pera. Okay. Of course, hindi wala yung mga evangelical na sumasakay sa message niya na faith by grace through faith, no? Grace. Hindi nila napansin kailangan maging berean eh. Ang alam lang nila, nakakahon din yung faith. Yung grace. Tanggapin mo lang si Kristo. Hindi naman mali yung term eh. Ginaya rin ni Barbanam yan eh. Pero hindi na nakita progressive yan eh. Yung tumanggap kay Kristo by faith, no? By grace. Hindi na nila inano na may gagawin ka eh. Sa kanila kasi, tinanggap mo by grace through faith. O may, sa utak mo lang, tinanggap mo na si Kristo, kaya mamamasyal na lang ako. Hindi ko na kailangan magsaliksik kung gusto ko lang magsaliksik, di ba? Hindi ko na kailangan mag-PTA, kung ano pa, berean. O sige, So, Barden. paano natin may connect yung the word reformer sa present time natin? O kailangan tayo magbago. Siyempre, patulong din tayo. Siyempre, tinulungan sila ni Martin Luther. At marami rin katulad ni Martin Luther, hindi lang kasing ni Martin Luther. Si John Calvin, kasabayan yan. Si John Knox, kasabayan niya yan. Si Zwingli, hindi yan masyadong sikat sa atin. Kasabayan niya yan. Lumalim sila, yung communion. Si Zwingli nakakita siya, hindi niya nakita. Hindi pa yung communion level natin. Communion na hindi yan transubstantiation. So, ang mga reformer, hindi lang si Martin Luther. Ang nakikita lang natin si Martin Luther kasi siya yung identified. Pero lahat ng kasabayan niya, mga anghel din yun. At lahat ng naniwala na just live by faith, revelated faith, Berean faith, Berean repentance faith. Anghel din yun. Yan yung anghel sinulatan ni Kristo. Kaya binanggit yung 7 ulit eh. Yung 7 represents us. Kung nakikita mo yung 7, 7 bituin, 7 spirito, 7 anghel, 7 kulog. Kasama ka dun. Kung naintindihan mo na nakuha mo yung mensahe, tumakay ka na sa progressive. Ikaw yun. Siyempre, hindi pa pinapaliwan ng iba yan na parang malayo ka dun. Hindi. Ikaw rin yun. Ikaw rin si Barbanam, ikaw rin si Martin Luther, ikaw rin si Columba, si Martin of Tours, John Wesley. Ikaw rin si Paul. Yan yung progressive revelation nun. Kaya binanggit ni Kristo yung 7. Kasi kasama ka dapat dun sa 7. Ikaw yung 7. Hindi na literal na 7 tao lang. Ikaw yung 7 tao. Ikaw ang pinahira ng 7. Okay, tuloy natin yung basa natin. Balik tayo sa verse. Wala maubos natin. Ilang verse lang to eh. So, naghihingalo yung may pangalan
nabubuhay pero patay. Agaw buhay ibig sabihin yan. O, pakibasa yung verse 2. Parang application na natin yung inaano ko dito. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Diretso muna tayo sa church natin. Kinakausap ba kayo ng Diyos dito sa talatang to? Ang pamilya niyo ba malapit ng mamatay? Baka Amen. akala niyo yung pamilya. O, maganda, nakikita mo kay Steph yan, no? Sana makita rin ni Jose sa anak niya, makita rin ni Lisa, Menan, at sa lahat-lahat na. Meron bang nagsasabi dito, ligtas na yung anak ko, matured na yan, on the road to ano na yan, perfection na yan. O kitang-kita nyo maraming pagkukulang. Kasi wala pang coordination, wala pang binigay na oras na coordination. Wala pang binigay na oras sa recording. Kahit tanong sa 6:30, nahiya pa eh. Either busy sa ibang bagay, o nahiya pa. Kung hindi nahiya, busy sa ibang bagay, wala pa oras yan. Hindi ko pa matunan pansin. Yan sinabi mo kanina, Barden, di ba? Plano ko nga, hindi muna sa kanan. Pag-araling, pagtapusin ko muna sa school, sa Panaya. Halos karamihan sa atin, ganyan ang nasa isip. Ang sabi ko Kailan mo kanina, nga what tayo if, target eh. O sige. what if yung ipinapayo mo ay hindi ko magawa? Yan ang sinasabi. Magandang tinatanong ko tanong sa'yo. yan. Magandang tanong yan. Kaya isipin nyo itong verse 2. Itong verse 2. Sulat to ni Kristo sa inyo. Alam mo ibig sabihin ng magpuyat ka, pagtibayin mo, yung natitira. May konti kayong alam. Doon sa panahon ni Luther, may konti silang alam. O, sa lokal ng Sardis, nasa inyo na yan kung kukwento ninyo. Maring meron din sila struggle nun. Pero sana may kwento. So, kailan mabilis kayo magkwento, ha? Maubos na oras. Ano ibig sabihin na magpuyat? O, tanungin ko kayo. Anong ginagawa sa Act 17:11 na hawig sa pagpupuyat? Ano yung pagpupuyat na to? Napuyat ka lang, ligtas ka na? Barawa. Devotion. Tama Devotion. yan, devotion. Sige Anong klaseng devotion? Maraming Kristiyano nagde-devotion din, nagpe-pray, nagpa-fasting pa. Anong klaseng devotion to? Anong klaseng pagpupuyat? Ha? Pagsasaliksik, pagtatanong. Tama, pagsasaliktik, pagtatanong. So anong klaseng pagsasaliksik to, pagtatanong? Pagpapatunay, pagpapatibay, Kung nagpapatunay, nagpapatibay, ano ka nga? Ano nga ginagawa mo sa Acts 17:11? Yung term na madalas natin gamitin. Berean repenta, Berean Berean. of your life. Berean na pagpupuyat to. Tama lahat ng sinabi nyo. Siyempre, description na ng Berean yan. Kung tunay kang Berean, magpupuyat ka. Sabihin dati, hindi ka literal nagpuyat, no? Maglalaan ka ng oras. O, lalabas na ako sa patunay ng word. Kasi yung iba pwedeng sabihin, nagpapatunay naman ako Labas ka na sa sarili mo, punta na tayo sa tawa mo, sa anak mo, at kapatiran. Itagos mo na yung Berean dun sa LCM PTA Progressive Ministry. Alam mo ba, parang term din ng pagpupuyat, nag-meeting kayo, pinag-usapan nyo yan. Pwede mo i-apply yung salitang pagpupuyat, yung hiyang-hiya kayo magtanong, pero nagtanong pa rin kayo. 6:30, kunwari. O, F, nagawa na namin to, ano yung next step? In-overcome nyo lang hiya ninyo. Part ng pagpupuyat, isipin yung pagpupuyat, palang stature of a perfect man yan eh. May pagsisikap ka, make all due diligence to make your calling and election sure. Yung pagpupuyat na yan, pagpupunyagi yan, pagsisikap yan. Pag sinabi niyan pagtibayin nyo, meron kayong konting instruction, mababaw muna, add friend muna, iiwan mo. Ito lang alam ko, pabasa report mo na yung alam ko, yan. Kahit pabasa, nawawala na sa atin, alam nyo ba yan?
Oh. Yung regularity ng pabasa, nawawala na. Pagtibayin mo yung malapit ng mamatay. Check nyo yung pamilya nyo. Check nyo yung church natin. Malapit na ba mamatay? Huwag muna natin pag-usapan yung sa labas. Dito muna tayo sa loob. Siyempre sa labas, kanya-kanyang beriyan, bahala na. Dito kasi as a community tayo, hindi tayo kanya-kanya survival for the fittest. Kundi hindi tayo tunay na church, no? Evangelistic lang tayo. Evangelistic church lang. Kung tunay tayong church, pamilyang church to. Kung pamilyang church to, kung merong naghihingalo dyan, ang buong church naghihingalo. Kasi hindi pa yan, hindi pa yan nare-recon, hindi pa yan naampun, hindi pa yan na-coordinate. Wala pa tayong, masakit yung paa ko, lumulobo na. Sakit din ang buong katawan. Pag pinuto yung paa, baka pampatay. Diba? Bulag ako. Bulag talaga ako, no? Yung isa mata. Pero kung natuloy yung isa pang mata, kahit hindi ko kaya pumunta sa ospital, kaya may sasama sa akin doon. Isang mata lang dalawang, hindi ka lang makakita, hindi ka na makakilos. Doon ka na lang kung saan ka nakaupo. Diba? Kakapa ka na lang. Nakakatakot, diba? Pero ganito, pag mayroong bahagi ng church natin, nagihingalo, isipin, walang kumukumusta, buong church may problema. Hindi lang sila may problema. Actually, kung bawat isang pamilya, isa-isay natin, may mas angat ng kaunti, may mas mababa. Pero overall nagihingalo. Meron tayong kalagayang Sardis. Kailangan kunin niyo yung sulat ni Kristo. Nangungusap ba ito sa puso nyo, sa pamilya nyo, sa iglesia nyo? Malapit na mamatay. Wala akong nasumpungang iyong gawang sakdal. So check nyo yung sarili nyo. Yung sakdal na ba kayo? Yan magandang tanong eh. Karapat-dapat ba kayo mag-relax? O sige, Barney. Paano makakabuhay kung naghihingalo na? Magsisi. Paano naman magkabinta ng langis kung hindi sasaliksik, di ba? So magsisi tayo. Ang saliksik, magtanong na tayo. 6:30, panawagan, tanong na kayo, kahit 5 o'clock kayo magtanong eh. I-entertain ko kayo, kahit hindi yan sa oras ng 5 o'clock, 6:30 o 7. Kahit ibang oras, tumawag kayo. Kahit ibang kapatiran, magpa-network kayo. Baguhin yung puso niya. Puso niya, hindi pa importante yan, wala pang emergency yan, hindi yan tulad nung nasagasaan, hindi pa nasutunog ang bahay namin. Hindi naman pagkain yan, hindi naman eskwelahan yan eh. Baguhin nyo na yung puso nyo dyan. Buksan nyo na yung mata nyo. Sakdal ba ang gawa nyo? Hindi. Isubmit nyo, surrender to Christ. Okay. Brother Rep, kung lilinawin lang ako lilinawin ko lang kasi napakarami kasing question eh. Para, kumbaga masulido ba? Kasi ganito yun eh. Pinag-usapan kanina na yung 7 spirit, meron heavenly, meron earthly. Tama naman yun. Pero, pagdating dito, kung tayo nakarating na sa espiritu ng Diyos, ang Diyos na espiritu ang mag-rebuild. Di ba ang Diyos na espiritu ang magkukuha sa mga salita ni Kristo para ipahayag, para magkaroon ng langis, para magkaroon ng revelation, para ang revelation makabuhay sa iba. Yan tinatalakay na maging Berean kasi pag hindi, ang Berean kasi nagsasaliksik para makuha ang revelation. Pag revelation na makakabuhay na ito sa iba. Pero kailangan shortcut mo kasi maubusan tayo overtime. Okay, yun lang. Ang inaano ko lang, Brother F, di ba, ang Holy Ghost na nag-rebel, Natutuloy pa. yun nagpapahayag sa atin ng revelation, yung Holy Ghost. Pero gagamit sila, mga star messenger sa earthly. Yung Okay. sinasabi mo kanina. Sige, salamat. So, ganun lang muna. So, ganito Bermio. Abante tayo from traditional. Okay. Kailangan ka magpuyat.
Kailangan ka magtanong. Bilang Berean, overcome natin yung hiya. Overcome natin yung relax. Overcome natin yung tinatamad. Overcome natin yung maling priority. Ang priority natin nandun pa sa traditional, ang priority natin nandun pa sa lupa, no? So, paano ka magpupuyat? Yung pagpupuyat na pagkaberean, para sa kaso ng church natin, kailangan kayo magtanong. Hindi na to kung tama ba tong doktrina to o hindi eh. Hindi pa, siguro hindi pa inabot yun. Yung parang nakikita yung ebidensya ng iba para magduda kayo. Maring na spoon feed nyo lang to eh, yung mga doktrina eh. Ang kailangan yung Berean tanong, yung gagawin nyo sa pamilya nyo, yung gagawin nyo sa sarili nyo, yung gagawin nyo sa church. Sa church, syempre, paano kayo magmalasakit sa iba? Sa pamilya, paano yung gagawin nyo sa asawa at anak nyo? Paano yung gagawin nyo sa sarili nyo? Hindi pa tayo umaabot doon. Baka akala nyo, nakikinig lang kayo dito, Berean na kayo. Pag hindi nyo ginawa yung EA1, pwede ko kayo exam eh. Walang gawang sakdan. O kaya nga, alam nyo ba yung ebidensya ng Trinity? Alam nyo ba yung ebidensya ng rapture, yung post-trib, pre-trib? Hindi nyo pa iniisip yan. Kaya, Dapat nga i-devotion yan, i-perfect yan. Di ba, Brother Ed? so kailangan yung EA1. Kailangan nyo magtanong sa iba. Kaso, kunwari, magulang ako, matanda na ako, hindi ko na kailangan gawin. O, daya yan. Hindi nga sakal yan eh. Eh, yung anak ko maliit pa, paaral muna siya. Saka na yan. O, sabihin nyo sa tawa niyo. Pwedeng makasingit. Kasi, So, dapat nauna yan kaysa dun sa mga, no. ang sinishare ni hello. Sinishare kasi ni Brother Mio, sabi mo traditional. Fernan, kailangan shortcut ka. Ah. Shortcut. Ano yung sasabihin mo? Shortcut. Huwag mahaba. Sabi mo, sinishare ni Brother Mio, Walang traditional. Ano ang progressive? AA1, traditional din yun eh. Hindi mo nakuha. Maganda, yan tuturing kong tanong. Total application to sa church. Sinabi ko na. Sabi ko na. Pakinabang din ng ibang church kung magtatanong sila. Ganito yun. Ang tinutukoy mong traditional, yung nagtuturo sa EA1. Ang tinutukoy kong EA1, tayo hindi magiging traditional kasi kinukuha niyo yung ebidensya ng ibang tao. Sa ibang church kasi hindi na obligado tumingin sa kumuha ng ebidensya ng ibang tao eh. Spoon feed mo na lang, ito yung totoo. Dito sa atin, bawal lang spoon feed lang at habang buhay. Pwede spoon feed, bata ka pa. Pero ngayon lumalago ka, tuturuan ka, kunin mo yung ebidensya niyan. Kung hindi nyo pa ginagawa yan, ibig sabihin, sa individual na pagtabereyan, may kulang na kayo. Yung mga pagtatanong sa PTA, kulang din kayo eh. Kung ano yung, hindi kayo nagtatanong, para bang graduate na kayo. Yung anak nyo, graduate na sa spiritual na panganib. Pag hindi kayo nagtatanong, di nyo, siyempre, yan ang coordination. I-report nyo, anong kasunod, anong kasunod. Parang tinatanong nyo sa eskwela at ano yung kasunod. O ano yung saan kami pa pupuntang window para i-submit yung papeles, ganyan, di ba? Nagtatanong tayo, nilalakad natin yan, ang sipag natin yan. Kailangan ganun din tayo dito sa EA1 to A to B. Ibig sabihin, ang EA1, part ng proseso na kailangan alam mo yung ebidensya ng iba. At hindi yan overnight lang o sandali lang. Lifestyle yan. Tingnan niyo yung pamilya kung may lifestyle kayo. Kahit sarili niyo, mayroon ba kayong lifestyle na ganyan? Kung kunwari, nagpapaguide kayo sa akin, kunwari si Freddy, walang asawa, walang pamilya, nagpapaguide sa akin, i-guide ko siya. O, ito yung pre-trip, post-trip, ito yung messianic, ito yung end time, ito yung ibang level, ito yung yan. Nagpapaguide pa, kunwari, hindi mo pa alam lahat, magpapaguide ka. Titigil ka lang, kunwari, Francis, alam ko na yan lahat,
O sige, ako na yung turuan mo. O yan ang tama. Di, alam ko na lahat, di na tayo mag-uusap. Di na ako magtatanong sa'yo. O kung alam mo na lahat, hindi ang tama, tuturuan kita, Brother Francis, kasi kapos ka na ako ng mas lampas sa'yo. O yan ang tama, yan ang bere yan. Pero kung wala lang komunikasyon, dahil lampas na ako sa'yo, walang pagmamahal yan. Pabayaan mo ko ma-impyerno. Okay. Pero kung kunwari, tingin mo pantay, tumulong ka, maraming naghihingalo. Kung wala kang pamilya. Pero marami sa atin, marami sa atin may pamilya. Hindi lang kapatiran ng pagpuyatan natin. Pamilya natin at sarili natin. Hindi lang ako masyadong tumatalakay. Pero ito yung verse 2, no? Magpuyat ka. Magtanong ka. Yung magpuyat ka, magtanong ka, kahit hindi ka pa literal magpupuyat. Madali lang Tama yan, magtanong. Brother F. Mayroon naman tayong mapagkunan ng mga gawang sakdal, yung ang Panginoong Kristo, ang mga apostol, marami silang mga gawang sakdal sa Bible. So yun ang susundan natin dahil sila yung ginaid ng Holy Spirit para magawa nila yung sakdal na gawa. Yung mga trabaho Okay, ba? sa Tama application ba yung natin. beriyan? Comparison, ganyan. Iiwan. Sa Tama yan, application natin yun. Brother F. Papunta Okay, doon sa sa panahon natin- paglago. Sige. Sa panahon natin ngayon, ang kasukdalan, tatagos from Berenel, CMPTA Progressive. Sa panahon ni Luther, ang kasakdalan, yung the just shall live by faith. Pagka-Berean din yan, pero ano may struggle nila nun? Yung tradisyon ng Katoliko. Sa panahon ni Wesley, ibang struggle na naman yan. May progressive din dyan. Ang kasakdalan sa panahon natin, kasama na yung pamilya, kasama na yung progressive ministry, kasama na yung asawa. Nasa dulo na tayo eh. Yung asawa mo, pababayan mong mangmang. Ganyan sa traditional end time. Tsamba na lang kung malalim yung asawa. Pero karamihan, hindi. May kakaunting lalim. Pero hindi hindi limbere yan, no? Sino magtatanong? Ako. Bilisan mo kasi ubos na yung oras. Ang ibig mo ba sabihin nung dumating kay John Wesley, lahati na ba mula sa mensahe ng The Just Shall Live by Faith, then dumating yung predestination, lahati yan? Meron silang hati nila. Pero sa mata ng Diyos, yung sakdal sa mata ng Diyos, siyempre may berean sila sa panahon nila. Ano may struggle nila sa panahon nila? Yung panahon ni Wesley, maraming na-reveal dyan, hindi lang nakasulat eh. Yung Church Ages, actually hindi yan nag-start sa panahon ni Branham. Nag-start yan sa panahon ni John Wesley. Pero hindi masyado lang kalat. Yung SDA may alam konti dyan. Nagamit din, no? What I mean, Brother Francis, ulitin ko, yung tumanggap ng mensahe na Just Live by Faith, then dumating yung kay Wesley, the Bilisan mo naman. predestination. Ang sabi mo, nahati ba sila? Nahati na yan. Noon. Meron bang, dito na lang kami kasi ito yung hinangawa. Dito kami ngayon dahil bago Napuputol pa yung magpaliwanag to. Nagets mo? Agets ko, Hello. sinagot ko na eh. Narinig mo yung sagot ko? Ang sagot ko, maraming hati sa protestante. Ngayon, ang mata ng Diyos yung pagkaberehan ng Ngayon nga, hindi naman kinakailangan abot nila lahat ng revelation. Ang kailangan lang, makita ng Diyos, may pusong pagkaberehan na repentance, yung kahit sino nasa buong mundo, kahit Trinitarian pa yan. Hindi na set of doctrines ang labanan niya. Labanan niya sa mata ng Diyos. Ikaw ba ay bebere at maturity? Umaabante ka. Kung inabutan ka ng kamatayan, nasa liblib kang lugar, hindi makorek yung Trinity mo. No? So, okay, hindi ito isang set of doctrine. Pero yung nasa kabihasnan, ibig sabihin, hindi ka naman nakatulong. Hindi ka man nasa liblib na lugar. Yung may cellphone.
may obligasyon ka na maging berean. Malaking accountability mo sa Diyos. Okay. Bahala na yung Diyos na yung nakakaalam. Kung may nagkakita-kita yan, hindi yan iiwas. Gusto niya, curious siya. May hunger siya. Yan yung tanda, no? Para lang sa rapture yan. Pero yung maiiwan, hindi kayo manatili sa ano ninyo. Sa mga unawa ninyo. Hindi pa kayo berean eh. Yung mga naiwan, pagberean na lang kayo para sa tupra. Verse 3 na tayo. Verse 3. Pakiakyat. Verse 3. O pakibasa na lang kung sino may Bible dyan. Alahanin mo nga kung paano ninyo tanggapin at narinig at ito pa rin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka mapupuyat, ay paririyan ako gaya ng magnakaw at hindi mo nalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Alam mo, bagay na bagay ito sa church natin. Pero isipin muna natin kay Luther. No? Isipin na natin lokal. Ang lokal ng Sardis, dahil relax, malapit na mamatay, binibigyan sila ng warning, anong dapat nilang gawin. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Sa panahon ni Luther, may struggle din sila. Magbeberean ba ako para patunayan ko yung mensahe ni Luther o ni Calvin, ni Knox, ni Zwingli? Meron pang Hussites nun eh. Aalalahanin mo ba yan o babaliwalain mo? At ito'y tuparin mo. Ano yung tuparin? Di patunayan. Magsisi ka. So, i-apply natin sa condition natin ngayon. Of course, pare-pare yung condition na lahat ng churches, pero apply muna natin sa church natin. Meron ba kayong instruction? Tinutupad mo ba o saka na? Magsisi, sabi dito magsisi kayo. Binanggit ko ito kanina, kanina ko sinabi. Barmio o Bar Fernan? Tunay ba kayo nagsisi? Alam mo yung pagsisisi, kailangan magsisisi sa kamangmangan. Hindi pa kayo nagsisi kung hindi pa kayo naaalarma sa inyong mga anak? Hindi pa kayo naaalarma para sa inyong mga apo? Sa inyong mga kapatid? Kuya, ate, tito, tita, papa, mama, lolo, lola? O, kasama sa pagsisisi niyan. Naipantay nyo na ba yung alarman nyo sa lupa dun sa spiritual? Kung di nyo pa ipantay, hindi pa kayo nagsisi. Ang tunay na nagsisi, katulad ng Acts chapter 2 na araw-araw excited sila pag-usapan yan. Merong excited, parang sa Kogyo 1998, no? 1999, 2000. Excited pag-usapan yung Godhead. Excited pag-usapan yung rebaptism in Jesus' name. Ganon din sa Acts 2, excited pag-usapan, dumating na yung Messiah, ganyan, may nabuhay mula sa patay. O ganyan. O ito, excited ba kayo? Naniniwala ba kayo? Nasa panganib yung anak ko pag hindi pa niya priority yung Word of God? May bakanting oras. Naubos sa laro. No? O, pwede mo check ano yung libangan ni Stephania, no? O, hindi pa kayo na-alarma. O, Jasmine, Ruth, kung sino-sino pa. Yung alarma na yan, part ng pagsisisi yan eh. Kung hindi ka magpupuyat, yung simpleng tanong, di pa yan literal na puyat, pero part yan na, itong salitang pagpupuyat, pagpupunyagi. Pag may nabasa ka, mga puyat kayo, pagpunyagi, hindi lang literal na puyat. O may oneness na nag-overnight prayer para sa power. Hanggang doon lang. Pero ang pinakamagandang pagpupuyat, yung pagkaberean. Kasama sa pagkaberean, yung magtanong kayo, o ano na yung next step? O konsulto ka sa niya. Hindi ako nagmamarunong na yung ginawa namin, hindi na namin kailangan i-report.
Kasi may kapos pa kami, kaya kukunin namin yung panig mo. Kung tingin namin, lampas ka namin, kami pa magtuturo sa inyo. Paano ka magsisi? Konsulta nyo na. Istabit nyo na. Dok, okay ba? Kumain na lang ako ng sambong. Di ba? Okay ba? Sundutin ko na lang ng toothpick yung mata ko. Ganyan. Magtanong ka. Part ng pagsisisi yan. Bere yan na pagsisisi yan. At hindi pa topic natin, doktrina. Ang topic pa natin, PTA, Progressive Ministry. Kahit pagkabere yan, kahit LCM. Pag nakita nyo yung asawa nyo, okay ka na, ligtas ka na, langit ka na. Bayad ba yung dote nyo? O binanggit na to, pero parang wala kayo narinig. Ito yung pinitinutukoy ni Cristo sa taga-Sardis. Maraming taga-Sardis sumama lang sa protestante pero hindi sila berean. May ibang pakinabang ang habol nila. So malapit pa rin silang mamatay kahit humiwalay sila sa Katoliko. Meron sa kanila umaapoy sa pahayag. Kung hindi ka magpupuyat, paririyan na kung gaya ng magnanakaw, ano yan? Hindi mo malaman kung anong panahon paririyan ako. Tanungin ko kayo lahat. Ito kasi lagi ko nararamdaman to eh. Anytime pwede kami palayasin dito. Nabubuhay ako sa takot. Dito. Anytime titira ako sa kalye. O anytime dudugo ulit yung mata. O kaya anytime yung kidney dialysis or what. O hindi na makalakad or what. Marami. Pero yung isang inaalala ko, anytime pwedeng mapalayas na ako rito. Na? Ang parang may taning ang buhay ko. Kunwari, yung iba, ang tanda na, lakas-lakas pa. Ako, 50 lang, uugod-ugod na. So, parang pangitain, maikli ang buhay ko. Makinig kayo. Pag may nangyari ba sa pamilya nyo? Pag dumating ba yung rapture, handa ba kayo? Sagot kayo ngayon. Para lang yung puso nyo ma-convert. No? Hindi pa. Hindi pa, sir. Hindi pa. Anong gagawin nyo? Siyempre, ang dali lang magtanong hindi pa nagtatanong, hindi pa na-alarman. Ang dali lang mag-schedule pagagaangin nga Pinagaang na ng pinagaang, hindi nyo pa pinapansin. Sige, piso na lang ang hulog mo, hindi pa rin pinapansin. Dati hulog mo 10 piso, ngayon piso na lang. Dati 100 ang hulog mo, 10 piso na lang. Dati 1,000 hulog mo isang araw, ngayon ano na lang. Hindi pa rin pinapansin. May paraan para madaling maka-cut up. Pero hindi kayo nag-e-effort para mag-cut up. Yan ang sinasabi ni Kristo. Pag dumating ba, kunwari, hindi lang rapture yan, hindi lang tribulation. Pag may namatay sa inyo, langit ba yan? Pag na-aksidente, kunwari, may sakit, saka kayo magmamakaawa sa Diyos na pagalingin kayo. Siyempre ako makaawa doon sa sakit ko. Kayo, tingin nyo hindi kayo dadapuan ng sakit, tingin nyo hindi kayo maaksidente, tingin nyo hindi kayo... kahit nga bawat minuto lumalaki ang anak nyo. Bawat araw na lumilipas, okay lang yan. Hindi, tumitigas ang puso niyan. Isang araw, kahit wala pa nangyari sa mundo wala pa kayo sakit hindi nyo, nahirapan na kayo i-assert yung anak nyo. Isang araw, mas mahirap na. Minsan, point of no return na Yung iba siguro may pag-asa, hindi nyo lang matutukan na. Alam mo, Bermio, iniisip mo ba si Samuel? Pero, paano ka ba kakarit kay Samuel? Ito pang malapit. Hindi mo pa alam ang gagawin. Kailangan magtanong ka na. Dito pa lang sa malapit, kailangan may koordinasyon ka na. Malayo pa si Samuel. Kung itong malapit, hindi pa inasikaso, paano pa si Samuel? Parang ganyan. Ang ibig sabihin, huli na. Ang mensahe ko, pag hindi mo malaman anong panahon, yan ako. May darating panahon, huli na. Nakasulat din sa ibang talata ng Bible yan. Habang may oras pa, samantalahin mo na.
Kung walang natutunan Sa salita ng Diyos, walang ipamumuhay. Ayan nga. Kaya mauhuli talaga. Ang mensahe dito, huwag kayo magpatumpik-tumpik. Oh. Sa Panong Luther meron yan, sa literal na Sardis meron yan, sa atin meron yan. Sa mga churches meron din yan. Nangungusap ang si Kristo sa atin. Verse 4. Ilang verse na lang? Oo, Ilang verse yan? Pakiakit verse 4. Pakibasa verse 4. Pakibasa verse 4. Pakibasa verse 4. Ngunit meron kang ilang Sardis na mga dumit at mga damit. At sila'y kasama ko magsilakad na may mga damit ng puti sapagkat sila'y kalapat-lampat. Ito sa verse 4, pwede ko sabihin, sa atin meron konting nag-e-effort. Konting-konti lang. Pero mas sure tong verse 4 sa buong mundo na. Kasi yung effort natin kulang tayo. So, pero kapag nag-effort kayo, ino-comment kayo ni Christ. Pero syempre, yung effort nyo, wag naman yung kalahating puso lang. Buuin nyo na, sagalin nyo na. Kunwari, tanong. Wala pang nagtatanong, mahiya pa kayo magtanong. Overcome nyo, babaw-babaw lang kasi yan eh. Pero itong verse 4, sigurado to buong mundo. Parang sinabi siya Daniel, merong hindi nagdumi ng kanilang damit. Hindi ito set of doctrine ha. Sa buong mundo, meron talaga nagbigay ng buhay nila. Parang Berean. May nagpapugot ng ulo. Kahit patrinitarian sila, may nagpapugot ng ulo para lang kay Kristo. Sa Muslim countries, no? O sa North Korea, hindi naman pugot yan. Gugutumin ka lang. O torturing ka lang, no? Ewan ko sa China, na? May bugbog din siguro doon. Pero sa India, susunugin ka ng buhay. May mga tao, kahit hindi kasing lalim nung instruction sa atin, binigay nila yung buhay nila. Yung sasabi sa Daniel, may hindi dinumihan ang kanilang damit. Sa buong mundo, kahit hindi level na revelation natin, sa mata ng Diyos, banal sila, karapat dapat sila. Makakasama nila si Kristo, magsisilakad ng damit na maputi. Sapagkat sila'y karapat dapat. So ito yung struggle sa atin. Karapat dapat na ba tayo? Lagi nating tanong, para maging sincero kayo, lagi nyo yung tanong, Lord, karapat dapat na ba ako? So pag tinatanong nyo sarili niyan, hindi makikita yung sarili nyo pagkukulang. Ay, oo nga, no? Simpleng tanong lang, ayaw namin gawin. Simpleng take notes, scribe post, ayaw namin gawin. Simpleng check lang, pamilya Levita, ayaw namin gawin. Simpleng confirmation pwesto, nagagawa namin sa ibang sa school, pero dito hindi namin magawa-gawa. Sobrang babaw na, sinasadya lang natin. Okay? Sobra ba tayong amnesia na alam ng Diyos yan kung nagsisikap ka. Verse 5, pakibasa. Ito yung pangako sa atin. Of course, pareho kay Luther, pareho din tapusin natin to dali. Ilang minutes lang kasi naalala ko 8 o 9 tayo nag-start. O 8-10. Pakibasa yung verse 5. Volunteer. David. Ruth. Nako. Jezreel. Jasmine. O ikaw, dali. Basa. Verse 5. Nahiya ka eh. Ay, ganun ka na yan ng mga kapating damit. Hindi ko maintindihan. Hello. Hello. Hello? Ayusin mo yung boses mo. Sige. Hello. Ang magtagumpay ay darating gayon ng mga puting damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Sa devotion ninyo, sa prayer ninyo, isipin nyo to. Gusto nyo ba banggitin kayo ni Kristo sa harapan ng Ama?
inang inaalok niya sa magtatagumpay. Pag sinabing magtatagumpay, mag-e-effort kayo. Mag-struggle kayo. Kung sobrang hirap magtanong, labanan niyo yung laman niyo. Kunwari, pipindutin niyo na yung unmute, tapos pinipigilan kayo ng kabilang kamay. Mag-effort kayo. Dramatization ko lang yan, ha. Di ko niniwala na pinipigilan ng kabilan yung kamay yung pindot. Ay, utak nyo pa lang parang naglalabang kayo sa katamaran, no? Naiinip ako. Ang bata yan. Oh. Overcome nyo yan. Daya ng Diablo yan. So magtagumpay kayo. Huwag nyo na masyadong delay. Baka nagtanong kayo, Rapture season na. O nagtanong na ako, bakit di ako sama sa Rapture? Hindi. Pag nagtanong ka, marami pang kasunod yun. Simulan nyo na yung proseso. Ang sabing overcomer, tuloy-tuloy na yan. Offensive ka na. Over 6. Hindi ko papawiin. Hindi mabubura. I will not blot out his name in the book of life. Pwede pala ma-blot out, ano? O para yan sa mga nagtuturo ng Calvinismo lang. Arminianismo to, pwede mabura. Okay, verse 6. Hindi lang to metaphor. Basa, verse 6. Kunwari, hindi pa naangat ni Sayed, magbukas na kayo para hindi maubos na oras. Ay, may magalit pag natagalan ako. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa Diyos. Okay, so ano yan sa inyo? Parang panawagan. Narinig nyo to. Narinig nyo yung warning. Mag-pray, iyak na kayo. Ang pray, iyak sabihin, I am resolved no longer to linger. Ano ba? Yung madaya ng mundo. Ito na lyrics. Okay. Eksakto na tayo to hours. Yung long PC link pahingi. Kung kaya mo re-upload agad, re-upload mo agad. Pati yung nakalipas. Kasi dadami yan pag ni agad na re-upload. Okay, closing prayer. Bar Menan, pwede. Bar Jerry, pwede. Bar Magellan, pwede. Bar Fernan, Bar Mio. Closing prayer. Yung English bukas sa paghandaan nyo. Tulong din kayo kasi pag nawala ang tao, walang sumasagot. Bar Mio, Bar Fernan, Bar Alan. Closing lang. Sige, tayo manalangin. Okay. Pwede, Bar Francis, ako na. Okay, ikaw na. Pagpapalay ka na dyan. Sige, tayo manalangin. Diyos naming banal, salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga naipahayag ng mga kapatid, maging ang aming tagapagturo, Bar Francis. Ingatan mo siya at pagpalain, Lord, maging ang mga kapatid na nandito sa room. Hallelujah. At sa pagtatapos ng unang gawain, ikaw magpala sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I-share comment list at magtanong pa rin kayo, no? Patanungin nyo yung mga anak nyo. Okay, tanungin nyo sila kung nakikinig sila. Parang tanong. So, Sir Yed, long PC link, tsaka re-upload na agad. Para wala nang alalahanin sa mabura.